Yan. Parang mas magandang yung... Nawawala daw buhay. Gaano man katalas ang ngipin ng buwaya, buong tapang na tinalian ng mga crocodile experts ang nguso nito. Kung maliit lang ang buwaya, kaya sana namin itong hilahin para matalian. Pero sadyang malaki at mabigat ang buwayang katapat. Dito ka. Para makalapit ako dyan. Ayun ang katawan niyo. Ayun yung paa niya, oh. Kung nakikita ninyo yan, yung kanyang paa, doon sa ibaba, Ilaw sa paa. yan yung kanyang lower right. Medyo malaki yung width niya, oh. Ako. Maganda yung buhay pa rin. Tanga. Pag na... Bawalong batalaw yan. Pag mula dun sa bangka, nakikita mo na yung laki niya, pero from this point of view, ang laki-laki talaga nitong buhayang to. Mga ilang feet ang tansya mo dito? Tingin ko 12. Pasok siya ng 12. Pasok to ng 12 feet. Hanggang buntot na yon. Bagamat nakakatakot ang kanilang bangis, mabilis ding mawala ng lakas ang buwaya. Kaya pagkalipas ng ilang minuto, kumalma rin ito. So sa ngayon, makikita mo at rest yung buwaya kahit nahawakan ko siya dito. Hindi siya gumagalaw. At saka hindi siya pumapalag. Bakit ganun siya ngayon, Rainier? At saka kailan siya magre-regain ng strength niya? Kasi naman, yung buhaya mabilis din mapagod. Tapos yung pagpagod niya, siguro after mga 3 hours bago niya may recover. Pero hindi pa siya ganun kalakas. Isa lang ang ibig sabihin nito. Dapat maibiyahin na namin patungo sa lupa ang buwaya. Ang problema, masyadong malaki ang buwaya para sa aming bangka. Ipunin niya yung lakas niya para... Pag nakakita ng liwanag. Kasi kailangan niya pumasok ulit. Bumalik na ako sa bangka bago pa ako abutan ng muling paglakas ng buwaya. Alas 6 ng umaga nang dumating ang rescue boat mula sa barangay. Okay. Sige po. Pinagtulungang buhatin ng buwaya papunta sa bangka. Ang problema sa sobrang laki ng buwaya, halos hindi ito magkasya sa aming bangka. Alin? Bulok! Isa pa. Tinatanggal na lang yung kawayan kasi hindi na maiakyat yung buhaya eh. 1, 2, 3! Ang bigat! Timbang. Sabay. 5 tao na ang nagtulong-tulong sa paghila pero sobrang bigat pa rin ng buwayang ito. Yung paa sumabit yung paa. Tinatayang 400 to 600 kilos ang bigat nito. Takpan lang mata. Pag-akyat sa bangka, agad pinatakpan ang mata ng buwaya. Magiging agresibo raw kasi ito kapag nakakita ng tao. Puti ba? Sa laki ng buwaya, halos dito magkasya sa bangka. Wala kaming magawa kundi umupo sa tabi mismo nito. Panatag naman ang biyahe nung una, pero makalipas ang ilang minuto, Gumagalaw! Gitna lang. So, andito na tayo ngayon sa community dito sa Barangay Rio Tuba. Ang challenge ngayon, kasi syempre yung mga tao galit sa buwaya, ang challenge ngayon ay paano natin masisecure yung buwaya. Kasi kailangan pa rin i-preserve yung ganitong klaseng creatures. Ilalagay ito sa crocodile farm ng Palawan.
Isang bulutong ng tao ang sumalubong sa amin sa komunidad. Lahat gustong makalapit sa nahuling buwaya. Tapos kayo doon! Di ba kalabas? Balik, 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 balik. Balik na muna. Babagsak to. Sa sobrang dami ng tao, nasira ang tulay na kanilang kinatatayuan. Crocodilus porosus o saltwater crocodile ang nahuli namin. Ang saltwater crocodile ang pinakamalaking uri ng reptile sa buong mundo. 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13.7. 13.7. 13.7. Pag 13.7 feet, ano ba yon? Adult na ba yon? Breeder na ba yon? Consider natin siya as breeder. Breeder. Halos 14 na talampakan ang buwayang ito, katumbas ng halos 3 karaniwang tao. Sa haba at laki nito, may kakayahan na raw itong kumain ng tao. Isa. 1, 2, 3. Ilang oras na lang alam naming babalik na ang lakas ng buwaya. Kung kaya nagmadali kaming isakay ito sa truck para ilayo sa mga tao. Tabi po! Kawayan! Habang hinintay ang truck na magdadala sa buwaya sa Palawan Crocodile Farm, unti-unting bumalik ang lakas ng buwaya. Alas 8, kasi alas 5 natin nakuha yung crocodile doon sa Bakawan. 3 hours bago niya ma-regain yung strength niya. So, alas 8 na ngayon, tama lang. Lalakas na to, so dapat ibiyahe na to in a few minutes. Ilang oras pa ang lumipas, lalong lumakas ang buwaya.